Morning everyone! Welcome to our May Daily channel! Gusto ko lang po i-share ang lahat po ng mga hirap nating mga nanay. Kung wala man pong nag-appreciate sa atin sa ating mga trabaho, gusto ko pong ibahagi sa video na ito kung gaano po tayo kaimportante at kung gaano po kalaking tulong yung ating pagsasakripisyo, mga pagod at yung mga ginagawa natin sa bahay bilang nanay na hindi man lang nakikita ng karamihan. Charot. Tagalog lagi to. Pwede ako magtagalog, pwede din akong magbisaya, pero feeling na ako, nindot yun ang magbisaya, no? So, mali siya ako ang trabaho sa balay, guys. And I know, dili lang ako ang nagatrabaho og ingon ani sulod sa panimalay. Labi na pag Saturday, no? Kay as a mom, as a worker, pag yun, natin mga trabaho sa gawas. And then, pag abot sa balay, sure ko, kung pareha sa amo ang wala ika-afford o katabang, na hindi man lang makakapag-ano ng mga tao na pwedeng sila na yung magtrabaho at babayaran lang kasi yung mga pera natin ay parang ano lang talaga, tamang-tama lang sa ating mga konsumo or yung mga foods. So, isa ako sa mga taong ganyan. Pero na-appreciate ko dahil nararamdaman ko yung hirap at pagod ng mga nanay na ganito din yung mga, alam ko hindi lang ako lang yung ganito yung trabaho o hindi lang ako yung full-time mom plus full-time nagtrabaho pa sa para magkapera. Gustong-gusto ko talaga na nasa lang ako, guys. Nasa bahay lang sana ako pero hindi pwede kasi marami kaming mga babayaran at saka ako yung babae na hindi nanghihingi na talaga ng pera sa asawa ko at saka ayoko maging pabigat, ayoko na hindi ako makatulong sa kanya, ayoko siya lang yung lahat ang sa bahay namin. So, kahit na siya yung pagkain, siya yung sa kuryente at saka siya yung sa tubig, I make sure na sa ibang mga needs like sa akin personal at saka sa mga kids like mga damit nila, mga groceries, mga foods, pangbaon na mga biscuits, mga ganyan-ganyan, mga briefs, yung mga kahit na yung mga nakikita ko na sa tingin ko ang kailangan ng mga bata, hindi ko na inaasa yun sa kanya, hindi na ako nanghihingi sa kanya. So binibili ko na lang sa pamamagitan ng sarili kong pera. So, maganda siya para kang yung para independent woman ka talaga. Although, maganda naman yung hindi mo parang pabebe ka din ba sa asawa mo? Pabebe. Maganda din naman yung nanghingi ka talaga na ganito, bilhan mo ako. Pero, sa ngayon kasi nakikita ko din na hindi pa kami stable pagdating sa aming mga income. So, kailangan pa ng help ng asawa ko. Pero, sinusuportaan ko siya sa mga plans niya kasi alam ko one day, darating din yung araw na magiging free kami sa financial namin. Magkakaroon kami ng breakthrough. At minsan napapaisip ako, ano kaya yung gagawin ko, no? Baka mag-abroad na lang ako. Pero, tatakot ako, guys, na baka masira yung relationship namin. Baka isang araw hindi na ako makakauwi ng bahay kasi weak ako, di ba? Pagdating sa mga ganyan, madali akong lalong-lalo na kapag malayo, parang nag-aaway kami, hindi kami okay talaga. So, tatakot ako na baka darating yung araw na magsisisi ako kapag nag-abroad ako. Pero, malay natin, di ba? If i-allow naman ni Lord na kaming lahat agad-agad ang aalis papuntang ibang bansa, why not? Si God lang yung nakakaalam at siya lang yung talaga, thy will be done talaga kami. Thy will be done. Yung parang ganun. Thy will be done, Lord. That your will be done sa amin. So, ito yung trabaho ko sa bahay. Pag Saturday, ayan, maglilinis ako. So, actually, itong video na ito, guys, ay late na ito. Parang paatras ako nito. Ang nangyari, yung mga na-upload ko ay yung mga latest na mga video ko. Tapos ito pa backward. Pero okay lang, sana na-gets nyo pa rin kung ano yung nangyayari sa ating mga buhay-buhay, no? So, dahil ito ay late na nga na video, guys, makikita nyo dito na hindi pa na aayos yung aming
kainan, hindi pa nalipat pati yung mga bedsheet sa labas. Pero yung dalawang latest na video ko prior to this one, nalipat na. So pinakita ko lang dito kung gaano kahalaga yung ating mga trabaho bilang nanay na kung wala talaga tayo, napakahirap. So masaya ako na nabigyan ako ng opportunity na katulad nito ba, maglilinis, makikita yung mga anak. So nagpapatulong naman ako. Meron akong binabayaran na 300 pesos lang. Maglilinis siya. Tapos mini-maintain ko hanggat kaya ko pag-uwi ng bahay. No, inaayos ko yung kainan talaga. Kailangan ako yung maghuhugas. Pero hindi pwede na si Inday hindi mag-breastfeed. So mag-breastfeed talaga siya. At yung trabaho natin guys ay paputol-putol. Pero yun yung kagandahan. Kawawa nga siya every day pag wala ako sa bahay, pag merong pasok, kasi hindi ako nakapag-breastfeed sa kanya, nakakasad, napakalungkot nun para sa akin dahil alam ko naman na kailangan niya ako talaga pag nauuhaw siya, gusto niyang mag-milk, pero okay lang kasi kahit papaano, ang good side naman dito, ang advantage ay nakakain siya ng maayos. Yung matinong magbabantay, yung ate ko syempre, inaalagaan niya ng maayos si baby, siya yung nagpapakain, pinapakain niya, pinapainom niya din ng gatas na Bear Brand lang. No, dahil malaki na si baby, mag 2 years na siya ngayong December. So, salamat sa Diyos sa lahat ng mga nangyayari sa mga buhay-buhay natin. Appreciate natin yun guys. Lalong-lalo na sa strength, meron tayong magagawa dahil binibless tayo ni Lord, no? Meron pa tayong life, extended pa. So, yun yung gagamitin natin. Ako, advice ko sa mga younger generations, lalong-lalo na yung mga bata pa nag-asawa. So, ayusin nating buhay natin. Huwag tayong katulad sa mga nagmamaritis lang, nagmamadyong, nasa labas. Mag-contribute tayo na maging maayos yung family. Kasi hindi pwede na si husband lang yung nagtatrabaho sa labas, hindi pwede na ikaw nag-ano ka lang sa bahay, hindi ka nagtatrabaho. Kung mga plato hugasin, may mga kalat-kalat, so trabahuin natin. Bago tayo mag-cellphone, kailangan malinis na yung paligid natin, guys. So alam ko hindi yan madali bilang nanay kasi meron pang bata, 'di ba? Pero magtutulong-tulungan talaga kayo bilang mag-asawa. Katulad sa amin yung isa nagluluto. So siya yung nagaluto. Ako naman, ako yung bahala sa iba pang mga gawain. Pareho kami nagsi-cellphone, pero pagkatapos na ng mga lahat-lahat, kasi ako, di ba, nagba-vlog ako, nag-i-edit ako. So, hawak-hawak ko yung phone ko talaga. Pero, pagkatapos na ng trabaho ko at tapos na din ako magpatulog kay Rema. So, yun yung ginagawa ko, guys. Di madali, marami tayong masasakripisyo sa ating mga trabaho, no? Sa ating buhay. Naramdaman ko talaga, ang gusto ko lang naman ay iba, pero bilang nanay, hindi ka na pwedeng magtulog-tulog. Kahit gustuhin mo mang matulog, gustuhin mo mang magpahinga, gustuhin mo mang ligid-ligid dyan sa banig. Ligid-ligid. Hindi mo na magawa yan kasi meron ka ng anak. Sila, mama, gusto ko ganito, ma, gutom na ako, ma, ayusan mo ako, ma, gusto ko nang magpalit ng damit. Tinuturuan ko yung mga matatanda na malalaki ng bata, pero kailangan pa din nila ng mama guys na susuporta at titingin sa kanilang mga kailangan. Akala ko talaga dati okay lang na si husband na lang gagawa ng lahat-lahat ng gawain kahit na yung paglilinis ng bahay. Nahayaan ko lang siya na siya yung magluluto. Naghihintay ako na after niya magluto, lilinisan niya yung mga natitirang mga ano-ano. Pero hindi pala, na-realize ko na trabaho pala talaga ng mga babae yan. So, hindi madali yung buhay natin. Alam ko, bilang nanay, marami tayong matutunan. Minsan nagpo-postpartum tayo, lalo-lalo na kapag kapapanganak lang at marami tayong mga bata kasi nagbabago yung ating mga katawan. Mentally, hindi tayo magiging okay all the time. Pagod na tayo, hindi tayo makapagpahinga. Pero laban lang. Ang ginagawa ko guys, mga mamish, nagpipray talaga ako kay Lord. Wala kasi ako magagawa kung ako lang sa sarili ko. Kailangan ko ng someone na pwedeng tumulong sa akin supernaturally. And si God lang yun. Wala akong makita na ibang makakatulong sa akin maliban sa Kanya. Sa lahat ng mga pinagdadaanan ko sa buhay, ay nako, 4 na anak. Hindi madali yun. Lalong-lalo na yung marami. Hindi madali kasi wala ka namang
nanay na nandyan palagi sa'yo. Kapag ka nag-asawa ka na, wag mong i-expect na nandyan pa rin yung nanay mo para sa'yo or ang nanay ng husband mo para tumulong sa lahat-lahat. Hindi po pwede na iaasa mo sa kanila yung pagpapalaki ng bata, yung paglilinis, yung pagluluto, yung paghuhugas. Kailangan talaga hands-on ka. Hindi ka pwedeng mag-asawa kung hindi ka ready sa lahat ng bagay. Hindi ka pwedeng mag-asawa kung hindi ka handa. Hindi lang sa financial, kung hindi sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kaya yung payo ko talaga sa lahat ng mga mag-aaral at sa lahat ng mga young people, sana makapagtapos muna kayo ng pag-aaral bago kayo pumasok sa relationship. At sana ma-enjoy nyo pa yung buhay ninyo bilang mga dalaga at saka mga binata. Huwag yung puro lang kayo padalos-dalos sa desisyon ninyo. Huwag nyo isipin na maganda yung buhay bilang may asawa. Oo, nakakakilig. Minsan sabihin natin na maganda naman kasi provided pa kasi ng mga parents ninyo yung inyong baon habang kayo'y nagdi-date. Pero kapag darating yung araw, lalong-lalo na at mabuntis ka ng maaga at hindi pa kayo kasal, maaari kang iwan ng lalaki na naging partner mo. Tapos hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo. Irresponsibilidad mo naman na iluwal yung bata sa mundo. At hindi maganda na mag-isip ka na ipa-abort. Kaya sana, wag nating baliin kung ano man yung law ni Lord pagdating dito sa buhay ng isang tao, di ba? Hindi pwede na hindi natin siya tulungan or hindi natin hayaan na maluwal siya sa mundong ginagalawan natin. So yun yung dapat nating isaalang-alang mga bata. Sana nakikinig kayo lagi. Kung ano man yung mga sinasabi ng mga magulang ninyo. Kung ano man yung mga advices nila sa inyo. Wag na wag ninyong mamadalain. Lalong-lalo na ang mga ganito na desisyon sa buhay. Yung pag-aasawa. Hindi madali yan. Lalong-lalo na kung makakahanap ka o makakatagpo ka ng lalaki na hindi pa pala handa. Hindi ka kayang ipaglaban, hindi responsable, hindi kayang i-provide yung pangangailangan mo dahil estudyante pa din at hindi pa nakapagtrabaho. Hindi madali yung buhay may asawa dahil marami kang responsibilidad na dapat pag-isipan. Hindi ito parang laro-laro lang o hindi. Totoo ito na pangyayari sa buhay natin. Kailangan natin magsakripisyo, may responsibilidad tayo na gagampanan. Kailangan nating magmahal at mangalaga. Kung hindi natin natatanggap yung buong pagmamahal at pag-aalaga o pag-aaruga sa atin, posible na hindi natin yun maibibigay sa ating magiging mga anak. Kaya sana, i-develop muna natin yan sa ating mga sarili. Yung pagiging responsable. Pag hindi ka responsable, may posibilidad na iwan mo lang yung pamilyang mabubuo mo. Dahil hindi ka handa, hindi mo pa kayang harapin kung ano yung mga responsibilidad mo bilang nanay. Napakalaki pa naman ang responsibilidad natin sa pag-aalaga ng mga bata. Hindi lang yung tungkulin natin na pakainin lang sila. Kung hindi talagang kailangan na magampanan natin ng maayos yung tungkulin talaga natin bilang nanay from morning hanggang gabi. Tsaka, alam nyo, bilang isang nanay, trabaho din natin itong mag-empower sa ibang nanay. Kaya ginagawa ko ito ngayon. Sana ma-empower din kayo through sa ating mga ginagawa na vlog. Okay? Kasi nanay, alam ko na ikaw, pinili ka din ng Diyos. You are not an accident. Maraming mga kabataan ngayon na nag-aasawa lang. Meron silang mga reasons like yung parent nila or yung papa nila, minomolest sila, o di kaya ay alam nyo na, nire-rape, yung parang ganun. Pero, sana maging matatag tayo, no, at maging maayos talaga yung buhay natin. Maging determinado tayo para maipasa din natin yung ganyang pag-uugali ba sa iba. Ma-encourage natin yung ibang kababaihan, na magiging positibo din sila sa buhay nila, sa magiging anak nila, sila yung magiging influence, magandang halimbawa, magandang impluensya sa mga anak nila. So, alam ko na yung nanay talaga yung pinakamahalagang bahagi, pinakamahalagang tao
sa buhay ng mga anak. Ayan. So marami talaga tayong sakripisyo, no? Ang pagiging nanay, maaring magdala ng sakripisyo tulad ng sa oras natin, sa kalusugan, kalayaan, bahagi na ito ng pag-aalaga at pagmamahal sa pamilya. Sa pag-unlad naman, tukos sa pag-unlad, sa mga pananaw ng iba, ang pagiging ina ay isang oportunidad para sa personal at emotional na pag-unlad. Ito ay isang pagkakataon para matuto, magbago, mag-grow bilang tao. Kasi hindi naman tayo agad-agad nag-grow na from glory to glory, we are changed. Bilang nanay, ito ay isang opportunity na makikita natin kung ano pa yung dapat na i-improve sa ating mga sarili. Para naman sa marami, ang pagiging ina ay koneksyon sa malalim na kahulugan ng pamilya. Ito ay nagbibigay silbi at kahulugan sa kanilang buhay. So, ang pagiging nanay guys or mommies, isa itong napakalagang bahagi ng buhay ng maraming tao at ang mga pananaw na ito ay maaaring magbago depende sa karanasan at kultura ng bawat isa sa atin. So, masayang-masaya ako dahil naibahagi ko sa inyo ngayong umaga yung mga bagay-bagay na ito. So, pasensya na kayo. Again, nagtatagalog na naman ako. Dapat pala nagbisaya ako guys. Oo, so laban lang sa buhay. Alam nyo, yung ako lang naiwan, wala ang partner ko. Mahirap kasi si baby, lagi siyang nagpapakarga at gusto niya, nagbe-breastfeed siya lagi sa akin. Sino yung nakaka-relate dyan na ganyan yung baby? Pero pag sa ibang tagabantay naman sa ate ko, okay lang naman siya. Gusto niya lang siya, pabutang. Ayaw niyang magpakarga. So habang nagluluto ako ng gulay, ayan, karga-karga ko siya. Napakahirap. Tapos walang katulong. Wala akong matawag man lang. Walang makapaghugas ng lutuan o kahit na ano. So yun lang guys. Sana ay na-encourage ko kayo sa aking video na ito. Pagpapatuloy natin yung ating mga magagandang gawa bilang nanay at kung mayroon mang away-away na nangyayari sa ating mag-asawa, huwag nating patatagalin pa yon. Kailangan merong isa na humble, siya yung magpapakumbaba alang-alang sa family natin. Kasi alam niyo guys, may nabasa ako kahapon, hindi pala maganda na hindi tayo mag-forgive. Sabi sa Bible guys, i-share ko sa inyo. Sabi dito, ayan, in the same way, you husbands should live with your wives in an understanding way, since they are weaker than you, but show them respect, because God gives them the same blessing He gives you, the grace that gives true life. Do this so that nothing will stop your prayers. Marami tayong matutunan sa verse na ito. Unang-una, yung mga husband natin na medyo, hindi nagko-consider sa mga wife. Gusto agad perfect yung wife. Gusto agad hindi magkakamali yung wife. Gusto agad ang wife hindi ganito, hindi ganyan. Pwede naman ito sa both sides, hindi lang para sa asawa ba, para sa husband din. Pero ang sinabi naman dito is you husband. So ibig sabihin talaga sa mga wives ito, no? Maging understanding daw itong mga wives itong mga husband dapat sa kanilang mga wives. Kasi sa dalawa, ang husband talaga yung mas superior. Ang wife talaga weaker. So sa lahat ng aspect ng buhay ni wife, kailangan intindihin talaga siya ni husband. Kasi daw, hindi lang naman daw si husband yung binibigyan ng grace ni Lord. Hindi lang si husband yung binibigyan ni Lord ng yung parang yung favor at saka yung blessing at saka yung salvation. Kung hindi, the same grace na wala talagang favoritism si God, mababae man o malalaki. The same lang tayo, parehos lang tayo sa harapan niya. So, show respect because God gives them the same blessing He gives you. Yun yung sinabi dito. The grace that gives true life. So, kapag ginawa daw natin, walang makakahinder sa ating mga dasal o sa ating mga prayers. Kasi guys, alam ko, maraming mga mag-asawa ngayon, dahil naranasan din namin ito, na hindi magbati kapag nag-away. Pag nag-away ngayon, pinapalipas pa ang mga ilang buwan bago nagkabati or tuluyan na talaga maghihiwalay minsan. So nakakahinder yun sa prayers. Hindi pwede na si husband lang
or si wife lang, ganyan ba na hindi talaga magka-okay? Dapat okay kayo pareho. Dapat mo mag-forgive, dapat harmony. Dapat pareho kayo na nag-forgive sa isa't isa at pareho kayong walang galit sa isa't isa. I-practice natin na hindi na pa abutan ng morning. So kung ngayon nagalit ka, kailangan hindi yan paabuti ng bukas. So mamayang gabi kailangan mag-usap na kayo at magkapatawaran na. So yun yung sinabi dito guys. Mahalaga yung prayers natin, 'di ba? Marami tayong hiningi kay Lord. At sa tingin lang natin pwede lang tayong magdasal kahit na hindi okay yung relationship natin sa isa't isa. Pero hindi pala. Dito tinuturuan tayo na may makakastop pala sa mga prayers natin itong hindi natin pagka-okay sa ating mga kapartner. So, ayan lang. Sana may natutunan talaga tayo. Ang haba-haba ng video ko ito, guys, kung ano-ano na sinasabi ko. Pero, sana na-bless pa din kayo, guys. Thank you so much. At saka, bago ka pa lang sa ating channel, salamat at i-subscribe mo ako. Bye!